Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga babayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po, may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po, no? Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po, no? At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Ayan, paano nyo po yan, ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Simulan natin to para tatagal pa eh. So ito mga kababayan, ito ang sinasabi ni Chris Ulo, Tanso Vlogger, na si Tatang Digong anytime ay pwede nang mahuli, makulong, kasama daw si Senator Bato de la Rosa. No, may warrant of arrest na. Meron siyang kausap na attorney. So tingnan natin to. Panoorin niyo po ito hanggang dulo mga kababayan, ha. Kayo na maghusga nito. Let's go. Sayo muna tayo. Gusto ko rin batiin ang grupo ng mga DD-shit. Wow. Thank you. Grupo ng mga Duterte. Binabati ko kayo ng yan na ang huli yung Merry Christmas. Nasa thumbnail natin yan, ha. Nandyan na ang huling Merry Christmas nyo, sabi nitong tanso na to. Parang nag-Christmas pa rin, hindi pa naman nahuli si Tatang Digong. Okay, pero may sasabihin po siya rito, tapusin nyo tong video na to. Lahat ng mga hindi pa makakapanood ngayon mamaya, patapusin nyo to kasi para alam nyo yung istorya ng pinagsasabi ng tanso na to. Ayan, sabi ko sa inyo, solid Duterte, sold out na ang ticket. Chris Ulo, wala na. Tuloy-tuloy, tinan nyo to, Nabati ko pa rin kayo ng Merry Christmas dahil yun na ang huling Merry Christmas nyo. Dahil Merry Christmas daw. Diretso kayo sa Inodoro septic tank sa 2025. Askare! Party! Wait. Manood mo tayo ng ads niya. Sayang naman, nunod pa kami ng ads mo, ha. Siyempre, is where the strong gather. 2 piso lang naman, okay na. At siyempre, ito na. Meron ditong trolls, i-contempt din natin, ha. Asan ba? Naku, nabura yata. Bangag ka, lutang, utak at bayaran. Carmelita Bertudaso. Naku, sinabihan mo kung bayaran. Bawal ho yan din eh. Bawal ho yan sinasabi mo na yan. I-contempt to, sekretary. Pakidalan to ng 3 pulis din sa 2 aso tapos pakilapa mo to. Si Carmelita Bertudaso. Contempt ka po, Ma'am Carmelita. Bawal yung sinasabi mo na yan. Nababasa mo yan. Quadcom hearing kay Boy. Yan, kulit mo naman pala eh. Yan, sige. Paki-detekto si Carmelita. Ma'am Carmelita, kahit umalis ka sa bahay mo ngayon, alam na namin ang address mo dahil may satellite ho kami rito, ha? Bawal ho yung pinagsasabi nyo ng ganyan. Yari ka ngayon. Tuloy natin to. Makisayo-sayo muna tayo dito. Ang totoong magpapabago ng Caloocan, mapa-South, mapa-Norte, walang iba. Ang future mayor nyo dyan sa Caloocan, sino mga taga-Caloocan niya, press 1. Ang tuluyang magpapabago, magpapaganda ng Caloocan, na mag-aala parang Dubai na. Wow! Ang Caloocan. Sino? Walang iba. Ang dating magaling na senador Antonio Trillanes, future mayor ng Caloocan, North and South, mayor. Yung manok niya, si Trillanes. Nakaw, hindi mananalo yan. Pustahan na naman tayo, Chris Ulo. 20 mil.
Pinapasok kita sa live mo, nakikipagpustahan ako sa mga manok mo, ayaw mo naman pumalag. Wala ka yatang pera eh. Pustahan tayo. 20,000. O kung wala kang pera, 10,000 na lang. Sa akin, talo si Trillanes. Sa'yo, win. Magkano pusta? Pustahan tayo. Ano daw? Yung mga tiga Caloocan, magiging parang Dubai daw yung Caloocan. Pag binoto nyo si Trillanes, di wow. Wow. Nakaw. Palagay nyo, mananalo yung Trillanes na yan. Saan ba kayo, makikipagpustahan ako ng 10,000. Sino dadagdag dyan? Dagdag kayo, makipagpustahan tayo sa mga to. Dapat dito, may thrill, may pustahan, ha? Magiging Dubai. Ako po. Yes! Sa Honey. Nood lang po kayo. Binanggit Nood ko muna kayo. politiko sa birthday ko, March, ha? Baka makalimutan nyo ako, ha? Utik to. Todo ano kayo rito? Todo ano kayo rito? Promote. Baka kalimutan nyo yung birthday ko sa March 20. Trillanes. March 3 ba yun? Trillanes, padala mo na yan. Para araw-araw kang ipopromote ni Chris Ulo. Pera-pera yan eh. Hindi mo nagpo-promote yan ng... Pagka hindi mo binayaran yan, titigilan ka ng pagpo-promote yan. Senador Trillanes, bayaran mo naman yung tanso na yan. Mahal yan. Yung si Chris Ulo, nagpo-promote. Biruin mo nga, hindi mo pa nga binabayaran. Sinasabi magiging Dubai na yung Caloocan eh. Di ba? Saan ka pa dyan? 50K ang bag ko, boss. Chris Ulo. 50K dito kay Kenneth. Sa akin, 20,000 lang muna. Kasi masyado na malaki. Baka, wala mang pera to eh. Mayabang lang sa salitayan. Sige. 50K kay Sir Kenneth. Sa akin, 10,000, 60,000. Pag natalo si Trillanes dyan, panalo kami. Pag nanalo kayo, si Trillanes sa Caloocan, di bigay namin yung pera. Tanong nyo kung magkano, mayayaman yung mga subscribers ko dito eh. Kaso, pinapasok ko nga to sa vlog niya, sa live niya, hindi ako binabase. Inuno niya yata ako eh. Binalak naman na yata ako. Nako pag may pumapalag pala sa inyo, binablock nyo. Ngayon may pumapalag, ayaw nyo. Magiging Dubai daw yung Caloocan. Hindi kami naniniwala dyan. Mabubudol kayo eh. Tuloy. Malapit na. Ilang lang. Nakalimutan nyo. Ano dyan? Ako, tiga-Japon pa pala si Sir Kenneth. Maraming pera to. Sir Nasser yung mga didisip. Sir Nasser daw tayo. Chris Ulo is back! Wait lang ha. Wait lang tayo ha. Nandito yung sinasabi niyang may warrant ha. Hindi to fake news. Dito to natin kinukuha kay Chris Ulo ha. Tatang Digong, manood ka. Shoutout kay Tatang Digong. Nanonood siya minsan sa atin eh. Sinachat ako minsan, hindi daw siya nagko-comment. Tatang Digong, nanonood dyan sa atin dito. Chris Ulo, ang goal ni Chris Ulo sa 2025, mas magiging malupit. Talagang dudurugin na natin yung mga Duterte. Talagang dudurugin na natin yung mga DD-shit na yan. Si Chris Ulo, talagang magiging mas malupit. Dudurugin daw yung mga DD-shit dumunta ka dun sa sa Lunes dun sa sa rally ng INC. Si 'di ba kasama mo, tropa mo si Alicia Comment, si Musu din. Di subukan niyo pumunta dun sa dun sa may rally. Tapos dun niyo kami dudurugin daw kami. Di pumunta kayong dalawa, pumunta kayong mga tanso. Batuhin ko kayo ng sardinas na may tigo 1,000 at pag hindi niyo sapo yun, sabo lang nguso niyo, sabog. Ang nguso niyo doon. Di dudurugin pala kami. Di durugin mo. Sige, tuloy. Lupit sa 2025. Pag mamaya alas 12, ingat-ingat ako sa mga gusto magpaputok. Si Pusit nakaputok na yata. Ano ba yun? Ano ba nangyari sa... Medyo matagal na tong video na to eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo para alam nyo naman. Ngayon kakantsawan natin to. Itong mga tanso na to, sa kanilang nilalabas na mga balita ha.
Mamaya pa, hindi pa napapasok dito yung warrant of arrest ni Tatang Digong eh. O ito, si Angelita Canceran. Taga Caloocan po ako, ayaw nila kay Trillanes. Sira po siya sa Caloocan. Kaya asa ka pa, Chris Ulo, na mananalo si Trillanes. Manalo. Nako, yari. Sus. Wala yan. Yan ngayon, nagpupustahan tayo, hindi naman ako babasahin yan. Wala mo pera yan eh. Nakikipagburahan pa nga ng ano yan eh, ng YouTube channel eh. Diyan man lang kumikita yan. Paano makikipagburahan yan? Matapang lang yan sa social media. Pumunta kayo doon sa marami kaming DDS doon sa rally. Punta kayo doon. Si Alicia comment, si Aliciang pandak na malaki na ng uso, pupunta raw doon. Subukan mo tayo pumunta doon. Tapos mong inaway, pinagsasabihan mo ng hindi magandang mga iglesia, tapos pupunta ka pa. Sako po. Babatuhin kita ng sardinas na may 1,000. Yung pinakamalaking sardinas. At kung magla-live ko doon, makikita naman namin kung nasa kan lugar eh. Pupuntahan ka namin. Iba-vlog ka namin. Alicia. Grabe din sinasabi mo kay Kong Marcoleta sige. Tuloy. Yung nakaraan may sa liig, ngayon naman may ano nangyari sa'yo, Puset? Di ka. Puitis na lang, naputukan ka ba? Anak ka na. Sino yun, diba? Sabi no, Tinan nyo naman yung pagbanat niya kay Vice President Sara Duterte. Ganyan po yun talaga sila, ganyan. Ayan nyo, pag nakabalik ang mga Duterte, no? Ewan ko kung magbablog pa tong mga hinayupak na to, no? Kaya tulong-tulong tayo Ipahiya natin to sa eleksyon itong mga to. Tuloy. Hariro. Ito seryoso to Alam mo sir, pag tinitignan ko yung picture mo sa social media, alam ko may natatago ang bait eh. Alam ko mabait kang tao. Naniniwala ako sa'yo. Nararamdaman ko mabait ka, Roque, pero ang problema, napunta ka sa isang fraternity na Roque, magbago ka na, Roque. Magbago ka na ng boyfriend. Magbago ka na ng boyfriend. Magbago ka na ng na sinasamahan. Grabe ka talaga. Sige, tingnan natin yung labas mo na yung warrant. Wait lang. Ayan na. Sunod pa kami ng ng kansa. Ayan, bigyan ito mga 2 piso. Okay na yan, 2 piso. Pare. Dali lang. Stop. Ano nangyari sa warrant ni Digong? Yan na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo Nagsalita na siya ng warrant of arrest kay Tatang Digong. Okay, ito na yun Hindi to fake news mga kababayan Ewan ko siyang fake news. Ako, nagbablog lang ako. Nagre-reaction lang tayo sa vlog nila. So, kung totoo man to, itong warrant of arrest ni Tatang Digong, ano nang petsa ngayon? Ano na ba ngayon? 11? 12 na bukas. May sasabihin siya rito mga kababayan na parang nagkamali siya o whatever. Dapat daw hindi abutin ng bagong taon. Dapat nahuli na si Tatang Digong. Okay? So tuloy natin. Ito na yung warrant na sinasabi ko. Ito na sa thumbnail Okay, let's go. Anak. Ikaw talaga. Attorney Conti, ano nangyari sa warrant ni Digong? Ayan. Akala ko bago lumabas ang taon darat. Ay, hindi nyo masabi. Oo nga pala. Di ba sabi ng abogado sabi ni Attorney Conti ng ICC, walang makakaalam. Walang press conference, walang magsasabi ng dito na wala. Bigla na lang daw dadakip yung mga nakalista kasi baka raw makatakas kaya walang press con. Ay, bakit mo binalag? Bakit ka nag-vlog na may warrant of arrest na si Tatang Digong at yung mga iba na nakalista? Tapos, anytime na pwedeng damputin. Bakit mo binalag? Hindi nakapaghanda sila. Ayan MNLF ng Davao Region Full Support sa mga Duterte. Sabi ko sa inyo
Alam mo, yung mga sundalo nyo, takot din to minsan sa ano eh, sa MNLF eh. Hindi nyo man alam kung sino yung mga yan eh. Gusto nyo bang magkaka-anuhan na naman? Subukan yung huliin si Tatang Digong sa Davao. Magsama pa kayo ng ilang batalyon, magsama pa kayo ng jet plane doon at merong mga missile. Tingnan natin kung makukuha nyo si Tatang Digong doon. Ha? Ayan na. Ito yung sinasabi niya. Kung totoo man to, siguro merong sa akin yung sinasabi nito, mga 30, 60, 30 nagsasabi rin to, bakit siya nagbablog ng ganyan? Di nag-vlog kami, di na nalalaman namin at ay nagkakapaghanda. Tingi ka. Shoutout Tol Game mo. Shoutout. Kaya si Tol Game mo, pa-support po yan. Ano yan? Future DDS. Nakuha natin yan para marami tayo. So pag may vlog na siya, pa-support po yan si Gimo TV. Nag-reaction din siya. Tulong natin para mas maraming DDS na solid ay tayo, sama-sama. Para itong darating na eleksyon, sama-sama tayo. Ayan na, narinig niyo ng mga babayan na. Tuloy natin. Ibig nyo sabihin, kasi sabi ni Atty. Conti, darating bago matapos ang taon. At wala raw makakaalam, at wala raw press conference. Wala raw magsasalitang nandito na po ang warrant ni Digong. Andito na po, wala raw. Kasi pag nagbalitang ganon, nakakatakas daw yung subject. Naalala niyo yun? Ulul! Kung tataka kasi si Tatang Digong, hinihintay kayo daw, pumunta kayo doon sa bahay nila. Matatakas yan. Hindi naman tulad ng mga kayo na tumatakas. Matatakas yan. May tinakasan ba yan si Tatang Digong? Tatakas. Ang pinsasabi nitong na to? Ang sinasabi po nito, mga kababayan, hindi daw sasabihin conference kung kailan huhulihin si Tatang Digong kasi mayroong warrant of arrest na siya at para daw hindi makatakas si Tatang Digong. Ay, nay. Tuloy natin. Ibig sabihin, ibig sabihin, possible na yung warrant ni Digong nandito na sa Republika ng Pilipinas. Baka pag-uusapan pa, medyo pahupain muna tong New Year dahil si Digong para makapag-New Year man lang dito. Si Bato at yung mga nando doon. At pwedeng itong January, pwedeng ma-aresto na itong mga ito. Yan na. Maaring itong January, ma-aresto si Tatang Digong at yung iba pa ng mga nakalista sa warrant of arrest. Okay? Tatang Digong, may warrant of arrest ka na pala eh. Magtatago ka daw, baka daw magtago ka, Tatang Digong. Senator Bato, may warrant of arrest ka na pala eh. Baka daw magtago ka. Ito, binabalita nito. Sino pa ba yan? Tinatin to, kung sino pa mga kasama. Malupit to. Wala na. Makakapaghanda kami, sa banalita mo na yan. Binibilangan din ka namin ng araw. Itong January, 11 na ngayon. Dapat itong January, madampot na si Tatang Digong at lahat ng mga kasama sa warrant of arrest. Dahil pag lumagpas ang January, bablog na naman din kita. Nasa na naman ng sinasabi mong warrant mo na yan, ha? Tuloy pa natin. Tuloy. Dalawa ko na mga DD shit! Ay, pwede. Bago matapos ang taon, nandyan na. At wala raw press conference, walang makakaalam. Di possible lang dito. Bakit mo sinabi? Sinabi niya mga babae, bago matapos ang taon, tapos na, tanga. Tapos na yung taon eh. 2025 na ngayon. Tapos may sinabi ka ngayon, bago matapos ang January, ay dapat mahuli na si Tatang Digong or makulong na. Okay? Makukulong ka ng Tatang Digong. Ihanda mo na yung mga natin dyan, mga kanyon. Napupuntang anytime daw, pwede kang mahuli eh. Tignan nyo ha, ito, BBM vlogger po itong si Chris Ubulo ha. Siya po ang nagpapakalat ng ganyan. Okay? Yung mga manonood dyan, baka sabihin ako nagpe-fake news, dito po yan ha. Siya nagsabi niya, kitang-kita nyo, legit niya siya yan. Mag-ingat ka Tatang Digong ha. Yung iba pa, natin, meron pa dito eh.
Tuloy. Diba? Ang liwanag ha. Bago matapos na 1 taon, according kay Atty. Conti, mga interview nakaraan, darating. Pero walang Idol makakaalam. Kalmado, shoutout. Wala rin makakaalam eh. Oh. Kasi baka makataas daw yung subject, makapagplano eh. Bigla na lang daw aarestuhin eh. Request lang ha. Conti, kung aarestuhin na tong si Bato, puntahan nyo dun umagang-umaga. Ay! Binanggit niya pa, Senator Bato. Sabi ko sa'yo, Senator Bato, kasama ka sa warrant of arrest eh. Nasa listahan ka pala, Senator Bato. Ingat-ingat ka na, Senator Bato. At baka, saan ka pwedeng mahuli? Ito, may sinabi siya. May sinabi siya rito kung saan to magpa-parking. Tuloy natin ha. Ito. Tuloy. Yung nandun na kayo sa puntahan nyo pa sa parking slot niya. Kasi senador, ibig sabihin, kasi sa mga building, mga senador, merong parking slot yan na nakareserba. Pumunta kayo na Senado, magtanong nyo doon sa pinaka-guardia, pinaka-head ng guard, ng guardia. Saan yung parking slot ni Senador Bato? Sa basement, alimbawa, sa basement 1, sa basement 1, tapos pakipuntahan sa B05. Bakit ho? Siserve na ho kami ng warrant, abangan na ho namin yun doon. Ano ba siya dumarating? Mga 8, andyan na yan. Doon nyo naabangan. Huwag nyo na hintayin nakapag-in. Kasi, kumbaga, kahit nakakahiya kay Tis Escudero eh. Kasi siya Senate President. Sa slot pa lang yun doon sa parking, abangan nyo na. Senator Bato. Pinagbabalakan ka, tinuturo ni Chris Ulo, sa parking lot ka daw hulihin. Doon ka nila dadamputin, Senator Bato. Kasama mo na 45 mo dyan kung gusto mo lumaban. Siguradong hindi ka nila bubuhayin dyan. Ang lupit ng balita nito, no? Kung totoo man to, syempre meron tong kinukuhanan na balita ito si Chris Ulo I think meron totoo din sinasabi nito. Pero tingnan natin siguro kung meron man silang warrant of arrest, nag-aalangan siguro, binibigay sa mga pulis, okay na dumampot dyan kay Senador Bato o kay Duterte. Siguro tinatanggihan ng mga pulis kasi takot man nilang hulihin si Tatang Digong. Ubus sila dun mauubos sila Uubusin sila ng MNLF. Subukan yung pumasok doon sa Tatang Digong, baka hindi na kayo makalabas. Sino magdadala doon? Si Tamba, ikaw na magdala ng warrant of arrest Tatang Digong. Dapat pag nagdala ka ng warrant of arrest doon kay Tatang Digong, mayroon kayong dalang kanyon o armor, no? O kanyon, 2 o mga 5. Sigurado sabog lahat yan. Di ba? Kita nyo to mga babayan itong pinapalabas na balita nitong si Chris Ulo. Sabi niya dapat daw hindi pinapaalam. Pinaalam mo na nga sa amin na si Tatang Digong may warrant of arrest. Paano ba yan? Tapos din mo kung paano mo balahurain itong Vice President na si Sara Duterte. Paano yan pagka nakabalik ang mga yan? Paano kaya tae ka na ngayon? Ano kaya iba-vlog nito pagkatapos nung matalo na sila? Ano kaya iba-vlog po nito mga babayan, no? Magluto-luto ka na lang, makmukbang ka na lang kasi baka wala ka nang mako-content. Nga? Tuloy pa natin, tuloy. Doon. Tapos, ikaw Senador Bato naman, kung gusto mo hindi Kaminas mo tuloy. Lang. Hindi mahuli. Pagbaba mo, gaganyan-ganyan. Senador Bato, naalala mo yung live ko na nakaraan? Sabi ko, pag tungtong ng January 1, kahit saan ka magpunta, especially sa Metro Manila, ganyan-ganyan ka na muna. Senator Bato, dapat daw pag tumungtong ka ng Metro Manila, no? Medyo gaganong-ganong ka daw muna kasi baka may tumatabi na sasakyan mo na maari ka nang madampot, malagyan ka na ng posas at makakulong ka na. Senator Bato, winawarningan na ikaw ni Chris Ulo, BBM vlogger ho ito, no? Nagpalabas po siya ng balita sa kanyang vlog na meron ka daw pong warrant of arrest kay Tatang Digong. Kaya paglapunta mo daw dito at nandiyan ka sa labas, tingin-tingin ka daw sa kalwat kanan, sa likod at harap at baka ikaw ay damputin na.
O, ha? O, tuloy-tuloy. Oo. Putik, tingin-tingin ka muna lang pag bababa sa slot mo, sa parking mo. Medyo tingin-tingin ka muna. Oo. Tapos kung may bodyguard ka, security ka, sabi mo na, baba nga muna kayo, tingin-tingin muna sa paligid niyo. Bakit, boss? Sabi, Wait. nandito na yung warrant. Wait lang, oh. Nag-comment dito, Chris Ulo, oh. Sabi ni Sir Vic Barrios, sabi niyo, isama mo ang taong yan dito sa paghuli kay Tatay Digong sa Mindanao. Babalatan namin ng buhayihan ang vlogger na yan parang sabog. Yari ka ngayon. Koko. Oh, sumama ka daw doon. Kung talagang may warrant of arrest si Tatang Digong, siyempre malakas ka, iba-vlog mo naman yan. Chris Ulo, vlog mo. Oh, so ayan, iba-vlog mo ganyan, oh. So yan, mga kababayan, yan. Dito po ako ngayon, nagbablog po ako ngayon. Dito kami kay Tatang Digong sa Davao. At ay isa-serve na po yung warrant of arrest. At pag pumalag si Duterte, may dala ho kaming kanyon. Ganyan, ganunin mo, mag-vlog ka doon. Sumama ka daw, para daw, balatan ka doon ng buhay doon. Ha? Tingnan mo yung mga pinilalabas niyan. Pero dapat ito pwedeng kasuhan to no? Tatang Digong, kasuhan mo kaya itong si Chris Ulo. Kuha na natin yung kanyang vlog. Naglabas siya ng ganitong vlog na mayroon ka daw warrant of arrest, Senator Bato. At ay kasuhan nyo kaya ito para makatikim naman ng rehas to. Naglalabas siya ng ganyang balita na mayroon kayong warrant of arrest. Nilalantad niya po sa social media na anytime pwede ho kayong hulihin. At sinasabi pa nito na doon sa parking, punta daw kayo doon yung mga pag daw nandun ka na sa parking, Senator Bato, doon ka daw po damputin. Tapos sa karsada, tingin-tingin ka ng kaliwat kanan kasi maaari ka pong harangan ng mga maaaring dumampot sa'yo dahil nga po isa-serve yung warrant of arrest. Paano ba yan? Pwede niyong kasuhan to. Chris Ulo, yari ka, pakilike nga po itong video na to para mapanood ni Senator Bato. Nasa kanil Tatang Digong para mapanood nila itong video na to. Para maano to, ikaw magkakakaso talaga dito, Chris Ulo. Tuloy pa natin. Sasabihin, bagong mukha niya, baka bila akong dakman. Yan. Hindi kasi ang sabi nga kasi, di ba preso, naalala nyo, according kay Attorney Conti, hindi sasabihin nandyan na. Kasi baka makapagplano, makatakas yung subject. Ibig sabihin yung subject, yung mga nakalista doon. Kaya wala raw press conference na magaganap na, andito na ho ang warrant galing ng ICC. Wala raw ganun. Walang ganun. Ay, Sniper ma'am, hello. Happy New Year. Kaibigan ko yan, Sniper Japan Charity Vlog. Subscribe nyo nga itong kaibigan ko. Itong si Sniper Japan Charity Vlog. Ito, mabait itong kaking kaibigan. Subscribe nyo yan. Ano ba to? Ano to sinabi ko? Ito kasi si Ma'am Sniper. Ano niya doon? Kumbaga si Senador Bato, kumbaga ano yan, titingin-tingin yan. Ganun yan. Ganun ang gawin nyo, abangan nyo doon sa kanyang slot. Dahil doon babaksak yan Doon darating yan di ba sabi na Attorney Conti, darating ang warrant bago matapos ang taon. Sure daw yon. Sure. Bago matapos. Pero hindi siya sabihin nandyan na. Wala. Bugok pala kayo ng attorney mo Pag-untugin ko kayong dalawa no? Bago matapos ang taon tapos na nga. January 11 na ngayon. Ngayon may sinasabi ka rito na hindi matatapos ang January. Abangan namin yan. Pag walang balita na si Tatang Digong ay dinampot na ng batas at na-serve na yung warrant of arrest, ikaw maa-aresto sa ginawa mong vlog na yan. Pwede itong kasuhan ni Senator Bato to, si Chris Ulo. Senator Bato, kontakin mo ako. Alam kong bahay niyan. Para bigay ko sa iyo address kaya niya. Yari ka ngayon, Chris Ulo ka. Ikaw dapat ang makakasuhan ngayon. Naglalabas ka ng ganyan na balita. Biruin mo, hindi biro yung warrant of arrest na yan. Senador, ganyanin mo na ganyan. Na mag-ingat-ingat, kaliwat kanan. Parang na yun, threat na yun. Senator Bato, threat yun.
at makapagtago. Si Tatang Digong tatago dyan, na hindi pa nga nagkakaroon ng paghaharap sa korte, may warrant of arrest na. Bugok pala to eh. Wala pang hearing about sa drug on war na kaso sa kanya. Oh. Bakit ay mayroong warrant of arrest, wala pang ang kaso-kaso? Hindi pa namang fake news ka talaga. Sa ginawa mong ka-fake news na yan, no, pwede kang makasuhan ni Tatang Digong dyan. At lalo si Senator Bato, sabihin mo, doon pa sa parking hulihin. Takaw, yari ka dyan. O tuloy pa natin. Wala raw. Score sasabihin, nandito na, nandyan na. Wala. Wala daw. Bigla na lang daw dadakmay na arestuhin yung mga subject, yung mga nakalista doon. Yeah! Eto na! Sabi si Marcoleta, wala. Alam niyo si Marcoleta. Ito pa. Pag pinag-usapan niya, parang maswerte pa, parang matutuwa pa siya. Alam mo kung bakit puputok yung pangalan niya. Hindi naman mananalo si Marcoleta eh. Wala naman. Ayan, nagsabi na naman siya na hindi mananalo si Kong Marcoleta. Nakikipagpustahan nga ako sa'yo. Ikaw yung nag-vlog. Nasabi mo na na magburuhan ng channel kung sino papalag ng mga DD-set. Pinapalagan nga kita, pinupuntahan nga kita sa live mo, hindi ka naman sumasagot. Kahit pustahan, meron nga dito makikipagpustahan pa eh. Daw siya, hindi mananalo si Marcoleta. Kung sino daw papalag sa kanya na panalo si Marcoleta ay kahit pustahan daw, kahit burahan daw ng channel na hindi mananalo si Marcoleta. Di ba? Lupit, no? Paano kaya kung nanalo lahat yung mga manok natin? Ano kaya ang iba vlog nito, no? Ang sarap nitong lalo yung mga iba yung mga tanso. Ano kaya iba vlog nila tulad niya, no? Ano kaya nila, content nila itong susunod na mga buwan, no? Nako, kawawa itong mga to. Tapos biglang sorry. Sorry kayo. Wala na, hindi pwedeng sorry yan. Huwag na kayo mag-vlog pagka walang nanalong manok nyo. Okay? Huwag na kayo mag-vlog. Tapos siyempre, yun na lang na kayong kikitain sa YouTube. Construction worker ka na lang, boy. O kaya security guard. Bagay sa'yo, security guard. Ka na magbablog. Grabe. Yari ka ngayon. Pag napanood ni Tatang Digong to, nanonood pa naman si Tatang Digong sa akin. Maaari kang kasuhan yan. Tatang Digong, alam ko bahay niyan. Tanong mo lang sa akin kung gusto mong kasuhan niyan si Chris Ulo. Alam ko bahay niyan eh. At para maserban mo ng reklamo na naglalabas ng balita na ikaw po at si Senator Bato at marami pang iba na anytime ay pwede po kayong damputin. Okay? Baka daw po magtago pa kayo kaya walang press conference na meron ng warrant of arrest na isa-serve na po sa inyo. Baka daw magtago kayo eh. Meron nga balita dito, may mga magtatago na alsabalutan na eh. Ayon dito kay Banatero supporter, meron na nga alsabalutan. Bye-bye. Totoo na yan. Sana nga totoo na yan para matahimik ng Pilipinas. Tuloy pa natin to. Makakadami ka na ng ads sa amin, ha? Wait lang, kaya pang tigil lang ads. Di malate ngayong 2025 kahit traffic. Yan. Maniwala kayo. Sino ba dito? Ayan, sino lalaban? Ito yung sinasabi niya mga kababayan, yung burahan ng channel. Okay. For the record, Quadcom hearing kay Boy. For the record, for the record, dito sa ating Quadcom hearing, naka-record, full record. Play natin to. Waiver. Hindi. Kailangan merong abogado, pirmahan na ang pustahan channel. I-delete hindi ha-hide. Hindi ha-hide kasi na-hide ang channel eh. Parang Facebook or ano. Delete ng channel, sino hahamon? Ako! Si Marcoleta, hindi mananalo. Ano? Present. Ako! Secretary, for the record, na-record mo dyan?
Record? Okay, na-record ng sekretary ko. Buruhan daw ng channel. Paano kung matalo ka? Di gutom pamilya mo. Diyan ka lang naman nabubuhay sa pagbablog. Ako, marunong akong magmasod. Marunong akong maghalo ng semento. Ikaw? Diyan ka lang lagi nakaupo sa yung trono. Nagbablog ka. Paano ba yan? Buburahin mo pa yung channel. Kahit hindi na. Kasi kawawa ka naman. Hindi naman ako masamang tao na para pati channel mo ay mabubura. Ano na lang, pustahan na lang. Gusto mo, yung kotse mo, saan kayong kotse ko? Banggaan na lang tayong dalawa. Tingnan natin kung sino pinakamatibay. pag natalo ka, di ba, pagka natalo si Kong Marcoleta, bunggoy mo yung sakyan ko. Pagka panalo kami, ako bubunggo ng sakyan mo. Papayag ka ba? Di ba? Good PM sa'yo, Boy Sardina. Shout out po sa'yo. Sorina Habalya. Alright, shout out po sa inyo dyan, ha. Like done, sabi ni Ma'am Sorina. Thank you po, ha. Salamat po sa mga nag-like. So sana itong mga upload pa na to, i-like nyo yung video natin kasi ang ganda ng content na to. Tulong natin to kay Tatang Digong. Magkaroon to ng kaso tong si Tanso na si Chris Ulo kasi sa pagpapalagay niya ng itong kanyang balita na si Tatang Digong ay meron warrant of arrest at meron siyang kausap na attorney. Okay? At ngayon, nakikipagburahan ng channel Ilang beses ko na to, matagal na itong mga 10 days na to na gusto ko itong i-content, nakakalimutan ko At least meron tayong for the record dito sa ating Quadcom hearing. Okay? Kaso wala, ayaw pumalag Wala tang pera yan tuloy pa natin, konti na lang. Masaya muna tayo dyan. Hindi man, sino lalaban dyan? Nadi-shit vlogger. Bura ng channel. Kailangan mataas yung channel. Ako, mataas-taas na. Kailangan mataas. Ako. Ang pusta, delete ng channel. Sige. Tapos, pirmahan sa abogado. Asama, pipirma na ako. Ang pusta ko, si Marcoleta, hindi mananalong senador next year. For the record, Pag nanalo, didelete ko channel ko. Ayan, ha. Kapag natalo, pagka hindi nanalo si Marcoleta, didelete mo yung channel mo kung sino man vlogger yun. Ano? Sino kakasa? Kulit mo! Ako! Ay, salamat po sa happy. Ayan, ha. For the record sa ating vlog, yan po yung katotohanan na sinasabi niya na nakikipagpustahan siya. Kaso, pinupuntahan ko po sa kanyang channel, at meron pa akong ibang mga tanso na pinupuntahan na nagko-comment ako na pakisabi kay Chris Ulo na ako ay pumapalag sa kanyang hamon na tulad nitong for the record sa ating Quadcom. Kaso hindi ho ako pinapansin. Mukhang na nila, nakatunog na sila na hindi sila mananalo. Mga engot pala to Suportado yan ng Iglesia ni Cristo. Gagawa kayo ng mga survey nyo, kayo lang. Kung hindi ba kaman kayo mga bobo, ilan ba ang Iglesia ni Cristo? Kahit hindi na bumoto yung iba na mga Pilipino, puro mga Iglesia lang ni Cristo. Si Kong Marcoleta pa ang napili mong ganyanin. Si Kong Marcoleta pa ang napili mo, nasabi mo makikipagburahan ka ng iyong channel. Ay, nako, kaya siguro hindi mo ako pinapansin sa mga live mo na nagko-comment ako, pumapasok ako sa ibang mga vloggers na mga tanso, hindi ako binabasa. Sabi siguro ni Chris Ulo, huwag niyo napapansinin niya si Boy Sardinas. Baliw yan, si Raulo yan. Talaga makikipagpustahan yan, alam mo naman talo na tayo dyan Yan sinasabi ko sa inyo, kasi kayo nagsasalita ng ganyan. Kaso for the record na, itong nilabas mo na warrant of arrest na Tatang Digong at ni Senator Bato at meron pang ikaw sinabi na hindi lang sila, marami pa. Pumunta ka daw ng Davao, sumama ka doon. Pag meron warrant of arrest dyan, i-vlog mo yung mga pulis na nadampot kay Tatang Digong, mag-vlog ka para daw mabalatan ka doon. Nangyari ka. Ugok ka, panindigan mo yan for the record ka ungas. Sabi ni Banatero Supporter Official 2.0. For the record na yan. Kahit burahin niya pa yung vlog niya na yan, for the record na dito sa ating Quadcom. Panis. Kaya itong mga ganda, meron tayong sariling Quadcom hearing. Susunod, papatawag ko si Abante rito sa Quadcom ko. Yan, lupit, no?
Oh. Fake news, sabi ni Dremnias Tuason. Tignan nyo mga po, nilabas niyan. Pwedeng kasuhan to no? Pwedeng kasuhan to kasi talaga mismo galing sa bunganga niya. Na anytime pwedeng damputin si Tatang Digong. Oo, pwede to, no? Palagay mo, meron bang attorney dito? Oh. Hindi talaga mag-comment basta DDS supporter. Hindi talaga nag-comment. Sabi ni Calmado. Yeah. Alright, idol, abang pinapanood kita natatanggal stress, dapat sayawan mo rin, idol boy. Pag sumasayaw si Ulo. Sumasayaw na ba tayo So, yan for the record tong si Ulo na to, mga kababayan. Mr. Parekoy, si Wonderful nag-vlog about INC, biglang may nag-comment about Marcoleta, kaya bigla siya nagtanong sa isang dumating na Grab driver, sino iboboto senador? Ang sagot, Marcoleta. Ang lakas ni Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo mga babayan, tayo, malit lang tong channel natin. Alam ko, marami po sa inyo na talagang solid na Duterte. Itong mga kasamahan sa PDP laban, yan po ang straight nating iboboto para pagdating na nagtatrabaho sila ay solid po, walang makakahalo. Kasi pag may humalo, hindi na naman tayo matitigil dito sa pag-vlog ng ganre. Dapat ang mabablog natin susunod, yung mga ginagawa nila sa Pilipinas, yung mga magaganda na mangyayari, yung mga ipapakulong nila na yun ba? Ipapakulong, babawian yung mga yan. Pero hindi yung papatagalin, walang quadcom yan. Ang mangyayari yan, diretso ka agad yan sa sa Supreme Court. Hindi, siguro kung gagawa mo si Tatang Digong ng sariling quadcom, baka ako po yung ako yung chair. Ikukontempt ko kayo lahat. Tatang Digong, ako kunin mong Mr. Chair dyan sa quadcom hearing na gagawin mo dyan Tapos patagalin natin 1 linggo lang. Huwag nang patagalin masyado kasi sayang yung pera ng taong bayan. Siyempre merong merong budget, papakainin mo kami doon. Tapos kahit hindi na catering, lang, sardinas lang at tuyo, okay na. Hindi naman kami maselan magagastos pa tayo ng pera ng taong bayan. Tapos maghihiring lang tayo diyan. Siguro tirayan natin 3 oras lang, 3 araw, tapos na natin, kulong na lahat yung mga yon. Tapos wag ka nang kukuha Tatang Digong ng mga cater, ng mga litsong baboy. Tapos yung aircon, wag mo nang paandarin kasi hindi naman kami maselan, no? Ako ang kunin mong Mr. Chair dyan sa quadcom hearing na gagawin mo para isang salita pa lang iko-content ko na. Subukan mo. Ba, lupit, no? Content natin kaagad yung mga yan. Di ba? Meron ba to? Testingin pa natin. Gaitin na pa natin. To all PBM vloggers at sa mga loyalista California. Salamat po from California, Okay na yan. For the record na yan, mga babayan. For the record na po ang kanyang mga balita na nilabas niya sa kanyang YouTube channel. Pati ang kanyang sinabi na makikipagburahan at ay sa kanya istalo si Kong Marcoleta. Ngayon, napanood ko ito mga babayan dati pa kasi ngayon ko pa lang to for the record sa ating quadcom hearing ay pinapasok ko yan. Pinapasok ko po sila sa kanilang mga live, hindi ho ako pinapansin. Kasi kilala din po ako ni Chris Ulo, yan sila, kilala nila ako dahil talagang bapalag ako sa kanila sa kanilang pustahan. Hindi niya po kasi alam na naging DDS ako. Siguro hindi niya alam na tuloy-tuloy na akong magdagba-vlog na sumusuporta kay Tatang Digong. Tapos nung pumalag na ako, wala na, hindi na ako pinansin. I think hindi naman ako naka-block Nababasa niya yung aking comment. At hindi din talaga nila ako pinapansin. Pati yung mga ibang mga tanso na nasabi ko, pumapalag ako sa sinabi nito, ay ayaw nila. So ibig sabihin yan, yung ticket ni Kong Marcoleta sold out na. Talon sila. Kasi Trillanes, Caloocan, magiging Dubai. Wow, nangarap ka pa. So Chris Ulo, abangan mo, for the record,
baka makasuhan ka dito sa nangyaring for the record dito sa ating Quadcom hearing. Naglalabas ka ng balita na about sa warrant of arrest kay Tatang Digong at kay Senator Bato na kung ito ay walang katotohanan, aabot to ng hanggang January katapusan. Sinabi po kasi talaga niya dito na hanggang January katapusan po. Hindi na po aabot ng January katapusan. Third week ng January, nandito naka-record yan. At haba ng ating ano. Andyan yung nasabi niya dyan na hindi na aabot ng katapusan ng January ay madadampot na po itong si Tatang Digong. At anytime po yan ng January 2025. O, di ba? Sabi ko sa inyo tulungan natin si Kong Marcoleta, vote for Senator. DDS supporters, sabi niya, Batang Makulit. Alright, maraming salamat po, Batang Makulit. So, pakikalat mo yan ating solid na suporta sa PDP Laban. Diyan sa lugar niyo po, maraming salamat po. No? Aminin man po natin o hindi, ang stand ni Kong Marcoleta, yan ang stand ng INC. Panis! Kaya pala, ayaw mo na akong palagan no? Chris Ulo no? Tanga nga ando siya kayo sa INC tapos sasabihin mo laglag. Kailangan lang gumanti ngayon ng INC para hindi magka civil war, para pag magkita mo ang mga INC puro Duterte supporters. Di ba? Sabi ko nga sa inyo Alright. So ilang buwan na lang, election na. Sama-sama tayo doon sa kung saan man kayo bumoboto mga babayan. Pag nakita nyo yung PDP Laban, pag anuhin nyo na yun, check nyo na lahat yun kaagad. Okay? Huwag na kayo mag-isip, huwag na kayo mamimili. Basta makikita nyo ng PDP Laban, boom! Tapos paglalagay mo na kaagad, tapos alis ka na. Okay? Tapos ito syempre, may darating sa inyo ng mga nagkumakandidato, nagbibigay ng pera, tanggapin nyo. Pambili rin ng sardinas yun. Pera naman din natin yun, mga babayan. Kaya, huwag yung tatanggihan. Tapos alam nyo na, yung pinag-meetingan natin dito sa Quadcom hearing, na iisa lang tayo. Isa lang pinag-usapan natin dito, solid tayo. Okay? Huwag tayong bibitaw sa ating sinumpaang tungkulin. Ay, may sinumpaang tungkulin? Dito sa ating Quadcom hearing kay Boy, ito yung ating sinumpaang tungkulin din Kasi pag hindi kayo tumupad sa ating sinumpaang tungkulin dito sa ating Quadcom hearing kay Boy, ko-contempt ko kayo, ha? Sabi ko po sa inyo naka-make up po kayo, Mr. Sardinas. Ano ba? Hindi, nagbuhos po kasi kami. Nagbuhos po kami din sa kapitbahay, yung slab. Mga bakla ho kasi mga kasama ko, kaya nag-makeup din ho ako. Ayan, nag-makeup din ako niyan. Diba? Sabi ko sa inyo mas maganda pa ako dun sa bakla na vlogger ni BBM Ikukwento ko sa inyo kasi mga babayan, comedian vlogger din ako. Nung charity vlogger pa po ako sa Mindanao, dito sa Luzon, nagko-content po kami ng mga pambakla. Pumupunta kami kay Senator Tulfo, diyan sa TV5, mga nakabakla kami noon. Nagpapakain kami, nagpapapiding. Sa Mindanao, kilala ako diyan sa Surigao, sa Palengke. Shoutout sa mga taga Surigao diyan sa Palengke ng Tagbina. Yan. Kilala diyan ako si Darna. Tapos maraming natutuwa sa mga vlog namin noon. Nakakatanggal ng stress. Kung gusto niyo balikan yan, yung mga DDS dito at politics lang talaga nanonood. Kung gusto niyo ng masaya na vlog din naman, hindi naman puro politics, i-scroll down niyo yung vlog natin diyan. Hanapin niyo doon sa may napakarami kong video, libo-libo. Kung gusto niyo ng matanggal stress niyo at makakita kayo ng iba-ibang mga pamilya na tinulungan namin ng Tintag Hirap, scroll down niyo lang yung ating vlog diyan, pindutin mo yung video. Scroll down mo, makikita niyo yung mga thumbnails dyan. Yan, napakarami na po natin natulungan. Ang nasa resibo ko, I think, na mga tulungan namin kasi tinatago ko yung mga resibo namin ng mga sponsors. Ganun din, nung sumusweldo ko kay YouTube noon, ay umaabot na I think ng 1.5 million sa nagsimula ako nag-charity. May ebidensya, hindi ako nagsisinungaling. Nabablog ko yung mga resibo at kinukompute ko lahat. Kasi kailangan, po ako akong vlogger, na charity vlogger, yung ano ba tawag doon, Mami Banateros? Pinapakita ko lahat, kahit piso. Pag kami nagbigay ang sponsor, kung 10,000, 10,000, hindi namin binabawasan. Hindi tulad ng mga iba na mga vloggers na charity,
ini-scam ho yung mga padala ng sponsor. Sa akin po yan, never. Laging naka-video yan. Kaya hanggang ngayon, meron po ako mga sponsors na nasa Amerika, Canada, Japan, yan. So ngayon, hindi pa ako nagcha-charity. So dito muna tayo. Sa politics kasi importante po ito kasi pang sa buong Pilipinas po itong ginagawa natin na to. Dahil ito po ay malaking tulong na kahit dito sa channel natin na maliit ay makakakuha tayo ng isang grupo o isang pulutong. Kahit hindi man tayo nagkikita, magkakausap tayo dito sa ating channel na pagdating ng eleksyon, solid tayo. Kitatang Digong. Alright. So hanggang sa eleksyon po ito, makikita nyo ako. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nagla-like ng video natin. 126,000 na tayo. Ang dami na, bigla. Ang dami. Lahat yan, mga DDS na supporters yan. Alright. Thank you. Nakakilabot talaga. Pero mo 1,000 a day na nadagdag sa channel. Grabe. Kaya alam ko, malaking tulong natin itong channel na to ni Boy Sardinas pagdating ng eleksyon. Tatang Digong. Tatang Digong, sabi ko sa iyo eh. Susuportahan ka namin eh. At ay yun lang naman maitutulong namin sa iyo. Itong pulutong ng subscribers ni Boy Sardinas, hindi man kami nagkikita, sama-sama ho kami, natatakbo ng saan man kami boboto. Solid kami sa iyo. Sa mga PDP laban, lahat ng mga pinangako niyan po sana, tutuparin nyo. At ay para maganda na ang sambayan ng Pilipinas. Kasi ang korupsyon ay sana matigil kasi alam nyo, kurap kayo ng kurap, pag namatay man din kayo, hindi man madalang pera. Tama na yung maganda ng buhay nyo dyan, may magandang bahay kayo, magandang sakyan, tama, wag nyo nang hakutin yung pera. Kasi hindi nyo madadala yan. Okay? Itong tatay ko nga, namatay, mga kababayan, pinagawan ko ng bahay rito sa bundok, ang ganda ng bahay na to, namatay siya, hindi niya madala itong pinagawa ko sa kanya. Yan sinasabi ko sa inyo. Lang naman isama ko tong bahay na to, itong camping site na to, kung saan napakalapit sa San Pedro, hindi makakasito sa Kabaong o hindi makakasito sa sa puntod niya. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung nabigyan mo man ng magandang buhay mga magulang, at least naranasan din nila nagkaroon ng magandang buhay. Napatayuan ko sila dito, nabigyan ko na sila ng bahay, maganda, masak na ayos yung magulang natin. Pero yun nga, kahit anong ibigay mo sa magulang mo, or ano man ang kurakutin mo sa Pilipinas, at ganong kamang karaming pera, hindi mo yan madadala pag ikaw ay namatay na. Okay? Kaya tutulong tayo sa kapwa habang nabubuhay at ay mahalin natin ang kapwa-tao para sa ikaganda ng bansa natin. Okay? Para maging maayos, di ba? Masarap kasi na hindi lang ikaw ang magandang buhay. Kung makakatulong ka sa kapwa-tao natin, ay mas maganda kasi nakikita mo ang kapwa natin, gaganda ang buhay, maging maayos. Di ba? Yun yung pinakamaganda sa ginagawa natin ngayon. Kaya ngayon, DDS muna tayo. Sisikapin ko na lahat ng pulutong na subscriber natin dito sa YouTube channel ni Boy Sardinas ay madala natin yan pagdating ng eleksyon. Yan ang ipinapangako natin kay Tatang Digong. Alright. Good afternoon po, Sir Dan Sab na po, Sir Boy. Alright, Tony Boy TV. Shout out. May TV siya. Pakisuportahan po yung may mga TV dito. Ibig sabihin niya, may mga vlogger po dito. Maraming salamat. No? May kukunti lang yung pumunta rito na mga trolls. Shout out sa inyo mga trolls. Meron pa kayong ilang panahon na magbago kayo. Okay? Alam ko kayo ay nababayaran dyan. Dapat kahit bayaran kayo, pero pagdating ng eleksyon, boto nyo PDP laban. Ha? At papadalang ko na lang kayo ng sardinas. Babawian ko kayo ng sardinas. Like Dan, Banateros, Doyo, Jacinto, si Ma'am Anili Jacinto. Shoutout po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo, hane. At maraming salamat sa mga nag-like, 184. So sa lahat namang di pa naka-like dito, pagtapos ng ating live, malapit na tayo matapos, pa-like na lang po. Malaking tulong yun sa channel natin. Para ma-notify din kayo, pag na-subscribe kayo, pinutin nyo yung all. Para pag nag-upload tayo, nag-live tayo, tatakbo ka agad sa YouTube sa inyo, magbabateng-teng sa cellphone nyo para makasama kayo sa umpisa ng ating vlog. Alright, so yun. Okay na tayo dito, no? Marie, transparent tawag dyan, boss. Yan, Marie Darkhan. Yan, transparent.
Yeah, transparent vlogger po ako, charity vlogger. Kung hindi ka naniniwala ng charity vlogger ako, scroll down mo lang. Makikita mo yung mga napabahayan natin, nabigyan ng bigas, nabigyan ng bisikleta, nabigyan ng bahay. Basta marami ho dyan. Kaya kung mamamatay si Boy Sardinas, baka lumagpas tayo sa langit. Buti nag-stop muna ako mag-charity kasi mas importante itong ginagawa natin kasi malapit ng eleksyon para makasigurado tayo na doon tayo sa matino. Okay? Oo, kasi baka pag namatay ako, magdiretso, baka lumagpas man ako sa langit, baka magtaman din ako ng eroplano, ay ng simenteryo, ng hell, ng impyerno. Kasi masyado na tayong maraming tinulungan. Nagpaputol tayo ng paa. Nagpaputol na ako ng paa dyan sa TV5. Kami, mga kasama ko mga sponsors, putol ng paa. Yung bagong bahay ko sa Taguig, pinatiran ko ng mga napupulot ko sa lansangan. May vlog niyan. Sabi ko sa iyo eh. Pati Amerikano, nakuha ko sa TV5, pinatira ko dun sa bagong bahay ko. Meron akong bahay sa Taguig. Hindi ako tumira. Pinatitiran ko po sa mga naampon ko pag nag-charity ako. Meron akong ampon na bata, 2 buwan pa lang, nasa akin, lumaki na. Meron akong matanda na tinulungan sa TV5, sa Pangasinan na, nag-okay na sila doon. Meron pa kaming ampon dito na si Nanay Esther. Ampon namin ni Mami Sharma, nandito. Tapos papauwi na namin ng Surigao, susunod na linggo. Di ba? Ganun lang yun. Kami taga Hulu, Sulu, Duterte kami lahat. Shout out, lupit. Di ba? Marami tayo, no? So, hanggang dito na lang tong ating live, mga babayan, isang oras na rin. Hello, Banatero supporters. Official, good afternoon. Sabi ni Tony Boy. Yan, pasubscribe natin yung may mga TV rito, ha? Ayos, dai, boss. Basta taga Norte. Ako, all the way. Color green tayo. Right! Shoutout po, Ma'am Marie, ha? Salamat po sa inyong pagsuporta. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe at napadaan lang tong channel ko sa inyo, kung gusto niyo po akong i-subscribe, subscribe niyo na lang ako dyan. Tapos pinutin niyo yung all para pagka, lagi niyo akong papanood. Kung gusto niyo makakita ng mga magagandang bakla. Di ba? Na-miss kong mag-vlog ng ganitong di ba? Gwapo, no? Di ba? Ganda yan, besh. Di ba? Okay na, nabasa ko na Sir Benji Ramas. Solid DDS. Dami namin tatangdigong dito, ha. Magandang hapon, Sir Sardinas. Si Nab, CP Ramos. Yan, maraming salamat po, ha. Ma'am, maraming salamat, ha. Solid PDB laban tayo, ha. Ma'am Helen Gilarman Paharon. Pa-shout out boy Sardinas. Thank you po. Alright. Meron ba? Baka meron pa ako nakakalimutan na hindi na shout out natin dyan. Okay na. Ito kami si Arasid Tuto. Kami taga Hulusulu, Duterte kami lahat. Alright, good. Ang dami natin dito, ha. So yun, mga kababayan, maraming salamat for the record tong ating vlog. Hintayin nyo pagka nagkaroon ng kaso tong si Chris Ulo sa pagpapakalat niya ng kanyang balita na si Tatang Digong po ay ma-warrant of arrest na at hindi na aabot ng katapusan ng January. I think sabi niya 3rd week ng January ay madadampot na si Tatang Digong at makukulong na. Pero mong katangahan nito wala pang hearing nang nangyayari. Bakit may warrant of arrest na? Sa pagpapalaganap mo ng ganyang balita mo, Chris Ulo, pwede kang maano niyan. So kaya palike yung video na to, makaabot kay Senator Bato. Senator Bato, merong ganyan na. Sa Tatang Digong. At subukan nyo. Kung totoo man yan, subukan nyo kunin si Tatang Digong doon. Yari kayo doon sa mga nakasupport doon kay Tatang Digong. At ay mahasaktan kayo lahat. At ay baka walang mag-serve ng warrant of arrest kay Tatang Digong, ay baka hindi na makabalik. So ayan guys, maraming salamat po sa inyo. At magandang hapon. See you tomorrow. At ay God bless and every day. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.